Annyeonghaseyo, 여러분. So, good afternoon to everyone. So, hindi po tayo busy ngayong araw, kaya naisip kong magbigay ng sample ng isang graph kung paano sumagot ng graph sa EPS topic exam. Okay, so meron ako mga sample ng graph dito. Unahin natin yung pinakamadali. Actually, madali naman po talaga ang graph. Lahat ng mga nag-exam ng EPS topic, mag-agree sa akin na ang graph po ang isa sa pinakamadaling sagutan sa exam. Okay, so ito yung ating sample na graph. Okay, so unahin natin muna. First, babasahin ko muna po lahat ng nakasulat dito and then mamaya saka natin sagutan pag nabasa na lahat. Okay, so taong grape, tehan solm용으로 많은 것은 무엇입니까? 출퇴근때 이용하는 교통수단. So, dito po sa baba, meron tayong graph dito, and then may mga words dito. Okay, so tingnan natin. 자전거, so meron siyang 15%. Bus, meron siyang 23%. 승용차, meron siyang 27%. And 지하철, 35%. Okay? So, importante na medyo marunong din kayo or marami din kayong alam na vocabulary para alam ninyo kung anong mga ibig sabihin ng mga salitang ito. 자전거 means bike or bicycle. Bus means bus. 승용차 is car, kotse. And 지하철 means subway. Okay, now let's proceed sa kanyang mga option. Meron siyang 4 na option dito. Basahin ko muna again. Mamaya natin siya, paano siya sagutan ng mas mabilis at kung ano yung tamang sagot dito. Okay? So, 1번. 자전거로 출퇴근하는 사람이 가장 적습니다. 2번. 대부분 내 사람들의 출퇴근 시버스를 탑니다. 3번. 승용차보다 버스를 이용하는 사람이 많습니다. 4번. 지하철로 출퇴근하는 사람의 절반에 가깝습니다. Ayan, so natapos na natin masahin. Ngayon, bibigyan natin yung meaning. Okay, tsaka para magkaroon kayo ng idea, ano ba yung hinahanap natin dito. Okay, so first, pagsasagot kayo ng graph, ang una-una ninyong titingnan, okay, ay ang tanong. Ano ba yung inahanap natin? Okay? Ano ba yung instruction? Ano ba yung tinatanong sa taas? O nasa taas po yung kanyang tanong. 다음 그래프에, so following graph, 대한, about, 설명으로, explanation, description, 많은, okay, correct or right, tama, 것은, thing, 무엇입니까? Okay, so muot is what? Okay, so let's analyze the whole context. Okay, so sa Filipino po ito, ibig sabihin nito is alin sa mga sumusunod ang tama, manen, ang tamang explanation. Okay, so alin daw sa mga choices na ito, sa 4 na choices na ito, ang tamang description about sa graph na ito. Next na gagawin ninyo is pumunta na po kayo, pag nakuha ninyo ang tanong sa taas, pumunta na po kayo diretso sa choices. At isa rin po sa technique na tinuturo ko sa mga estudyante ko is kailangan malaman nila yung mga keywords. So, ano yung keyword? Usually, nakikita mo yung keyword po nasa dulo ay nasa gitna ng isang sentence dito po. So, dito po, ang ating keyword is yung salitang 가장 적습니다. 가장 is pinaka, 적습니다 or 적다. From the word 적다, less, few. Okay, pinaka, konti. 사람, tao. Nag-commute, 자전거로. 자전거로 means gamit ang bisikleta. So, pinaka-konting tao ang nag-commute gamit ang bisikleta. Okay, so tingnan natin sa graph natin okay, kung nagtugma ba yung number 1 na sentence dito sa ating graph. Okay, so hanapin natin yung 자전거. Ito siya. Okay, so bike. So, meron siyang 15%. Okay, 15%. Masasabi natin out of 4 na means of transportation, ang bisikleta yung may pinakakonte, yung bilang. Sabi dito, pinakakonte daw ng mga tao ang nagko-commute gamit ang bisikleta. Okay, so since nakikita naman natin na yung 자전거, mayroon siyang 15% lamang. So yes, tama. Okay, so yung number 1, yung
tamang explanation. So, meron na tayong sagot, no? So, kaya sinasabi ko po na medyo madali ang graph kasi pag once na nakuha mo na siya, sagot ka na agad. Okay, nakakatipid ka ng oras. Basahin pa rin natin yung nasa 2, 3, and 4 and tingnan natin kung bakit hindi ito yung tamang sagot. So, dito po, 대부분의 사람들의, so most people, 출퇴근, so commute, 시버스, city bus, 탑니다. Kung kukunin natin yung context ng number 2, karamihan daw ng mga tao ay nagko-commute or sumasakay na gamit ang bus. So, ang bus dito po, nandyan siya, bus. So, meron siyang 23%. Okay? So, hindi po yung nag-match. Hindi nag-match yung data na pinapakita dito at yung number 2 na sentence. Kasi ang number 2 sentence, sinasabi dito na most people daw. Pero nakalagay naman sa bus, hindi po siya yung pinaka-most na ginagamit. Okay? So, meron pang most. Ito yon yung subway, 지하철. So, hindi nag-match. Okay? So, kaya hindi po siya yung tamang sagot dito. Okay. So, 3번, number 3. 승용차보다 부스를 이용하는 사람이 많습니다. Okay, so, 승용차, okay, car, kotse. Poda, ang poda po, boda or poda is Filipino is kesa. Okay, than, compare to or than. Bus, bus, okay, bus, kumpara sa kotse. Yung hanon, gumagamit. Sarami, tao, 많습니다, marami. From the word manta, marami. Okay? So, maraming tao ang gumagamit ng bus kesa kotse, kesa poda. Kung saan nakadikit yung poda, okay, kung saan siya naka-attach na noun, yun yung hinuhuli natin. Okay? So, pabaliktad. Okay, so ulitin ko, maraming tao ang gumagamit ng bus kesa kotse. Okay, so tingnan natin yung data na pinapakita. Marami daw ang bus, so ito yung bus natin, meron siyang 23%, gumagamit ng bus, 23%, kesa kotse. So, 승용차, kotse, 27% ang ating kotse. So, hindi rin match, no? Sabi dito, sabi sa sentence number 3, marami daw na tao ang gumagamit ng bus kesa kotse. Pero nakalagay naman sa data, mas marami yung kotse kesa bus. Okay, so mali po siya. Number 4, 지하철로, okay, by subway. Dito naman, subway naman. 출퇴근하는 사람이 절반에 가깝습니다. Okay, so this is our keyword. Chulban, kalahati, half. Kakapsumnida, near. Okay, kakapta, near. Okay, so malapit sa kalahati, almost half. Okay, so malapit sa kalahati ng tao ang nagko-commute, okay, by using subway. Okay, so nakikita natin there is 35% po dito. So, 35% po ay hindi po siya malapit sa kalahati. So, sa graph po, pag sinabi Chulbanay kakapsumnida, usually nasa mga 48% to 54% po yun. So, yes, ang tamang sagot po dito is Ilbon, number 1. Okay. I hope naintindihan ninyo ang ating explanation. Okay. So, meron pa ako mga inihanda na mga explanation about sa graph. Okay, so next time, tables naman po at chart. Okay, so yun lamang. Annyeong.